how to study the Bible for beginners. So gi-share sa din ako sa akong YouTube channel. So gusto na ko i-share sa nako diri sa TikTok para sa mga tao nga wala pa kay baon saon pag study sa Bible. So kani nga steps ginabuhat ni nako personally. So mao ni siya ang MPEQUA. So M stands for message. Kung unsa ang message ni Lord, imo na isuwat sa imong journal. So dapat nakay Bible, nakay journal, which is the notebook, and pen. So kanang message isuwat nimo ang unsay pagbasa pa lang nimo na ay para ako adyo ni Lord mo na isuwat kay dili man nato ma-recite tanan ato isuwat sa atong journal ang message ni Lord. And then ang ikaduha is which is promise. P for promise. Promises ni Lord. Isuwat na nato kay daghan kaayog ang mga promises sa Bible na para sa ato ang tanan. Kato na isuwat kay paparon na buhaton na ni Lord sa sakto nga panahon basta maghuwat lang ka. And then C is for command. So naay mga gisugo si Lord para sa tuwa nga dapat natong isulat sa atong journal ug atong buhaton sa like for example si Lord na love your enemies. Although lisod siya buhaton pero by God's grace mabuhat nato na ma-love nato ang enemies. So example lang na siya. And then it's W is for warning. So may mga warnings si Lord na gipa-remind sa to nga kana siya babala para di ta mapahamak. So giwarningan ta ni Lord para dili nato buhaton kay sa unahan mapandol ka, masugamak ka, mapahamak ka sa Tagalog pa. So ato na ipang suwatan na ng atong messages nga gikan ni Lord, no? And then promises, command, and warnings. And lastly, ang A is ang application. So ang atong nabasa dapat na natong i-apply, dili na natong ibasa lang o din makalimtan. So dapat ato na siyang i-apply sa atong kagalingon, sa atong family, sa atong friends, sa atong palibot. Kay at dapat natong ikinabuhi ang word ni Lord. And hope na amoy nakuha sa akong may nga video, and God bless you everyone. Keep reading the word of God. Bye bye.